Magandang araw po sa inyong lahat mga karibin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas, at eto nga mga karibin natin, magugulat kayo. Bumwelta na ka Eric at Dr. Badoy, hindi nagpatinag, may matinding banat sa Kongreso. Yan mga karibin natin ang ating alamin mula po rito sa channel ni Kabayan News PH. Yan mga karibin, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Kabayan News PH. At kung bago ka pa lang sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po. Mga kabayan, matapos makulong sa Kongreso ng isang linggo ang dalawang angkor ng SMNI, muling nagbabalik sa kanilang programa ang dalawa na sina Eric Celis at Dr. Loren Badoy. Sa kanilang pahayag, matapang at hindi nagpapatinag sa mga congressman na nagpakulong sa kanila. Sa halip ay lalong tumapang at nanindigan sa kanilang ipinaglalaban, partikular ang kanilang advokasya na ipagtanggol ang bayan sa mga abusadong CPP-NPA at mga korap na namumuno sa ating bansa. Sabi ni Dr. Loren Badoy, hindi sila patitinag sa mga mapang-abusong namumuno at inihalal ng taong bayan dahil naniniwala sila na nasa panig sila ng katotohanan. So kailangan talaga dito sa atin, no, kahit sa inyo, Yes. dapat talaga hindi kayo natatakot, no. Kaya dito walang natitinag dito kasi nakikita namin yung hawak namin na armas ay katotohanan. So pag ginawa nila sa amin 'yan, no, katulad ng ginawa ng Kongreso, ng CPP, no, yung pagsarado-sarado ng pag-suspend, lahat ito ay machinations ng CPP, NPA, NDF. Samantala, tahasang sinabi ni Eric Celis na naninindigan sila na labanan ang mga korap na opisyal ng gobyerno at hindi lang ang mga CPP-NPA ang kanilang tinutuligsa, kundi maging ang mga opisyal ng pamahalaan na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan at inaapakan ang mga ordinaryong mamamayan. Ang laban kasamang bayan ay nag-a-advocate ng good governance Yes. bilang sandigan at pundasyon ng nation building. Maninindigan din kami laban sa korupsyon, sa mga nagnanakaw ng pondo at kaba ng bayan, sapagkat walang good governance kapag kurakot ang namumuno sa gobyerno at abusado sa pondo. Naninindigan din kami sa pag-abuso sa poder, yung inaapakan ng kapangyarihan ng pamahalaan ng ordinaryong mamamayan. We cannot tolerate that. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sang-ayon ba kayo sa mga karapatan at ipinaglalaban ng dalawang angkor ng SMNI laban sa mga kurap at abusadong opisyal ng ating pamahalaan? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinion. So yan mga karibin natin, no, talagang yan nga po ang tanong, sang-ayon po ba kayo dito kay Eric at Dr. Badoy mga karibin natin, no? Eto nga po ito yung tingnan po natin yung ganitong anggulo mga karibin natin. Sino po ba yung kinakalaban ni Eric, no, ng nung ano nila programa na laban kasama ang bayan, no? Sino po ba? Di po ba itong mga kaliwa mga karibin natin? At kung mapapansin nyo po mga ka-review, meron ding kaliwa, di ba? Diyan sa Kongreso, di ba? Pakatauhan po ng Makabayan Black. At nangyayari po ang lahat ng ito mga ka-review natin kasi mayroon pong alyansa ngayon, di ba? Diyan sa Kongreso mga ka-review natin na kaalyansa po ng gobyerno ang Makabayan Black, di ba? Mukhang friendship sila ngayong administrasyong ito. Paano po hindi natin masasabi? Di ba nagsimula yan doon sa CIF, no? Pinatanggal ng Makabayan Black mga karbi natin yung CIF ng ating butihing Vice President Sara Duterte, no? Na agad-agad namang inaprubahan ni House Speaker Romualdez mga karbi natin. So, dyan pa lang mga ka-review, makikita na po natin na talagang meron ng koneksyon, may relasyon. At sabi nga po ng iba, sabi po ng mga nagko-comment, planado na po ito. No? Itong mga ganitong nangyayari ngayon.
Kasi nga kaliwa po, 'di ba? Makakaliwa na ngayon ang ating gobyerno, mga karibin natin. Imbis na ito tuloy, 'di ba? Si Ka Eric at si Doc Loren Badoy ang suportahan, no? NTF-ELCAC. Oh. Pero gusto nilang tanggalin po yung NTF-ELCAC, mga karibin natin. Ha? At gusto po nilang makipag-peace talk dito sa mga kaliwang ito. Isipin nyo, mga karibin natin, ha? Itong mga kaliwang ito ang nagpapahirap sa ating bayan, ha? Di ba? Tapos makikipag-peace talk na naman po. Yan. Pero nagsalita naman po ang PNP, mga karibin natin, na hindi daw di umano sila kinulsunta. Ba? Kinonsulta. Bago po yung peace talk na yan. So, nasa panig pa rin po natin, no? Yung mga forces, mga karibin natin ng ating bansa. Pero hindi pa rin natin masabi, di ba? Kasi susunod at susunod pa rin yan sa Pangulo, mga karibin natin, kahit anong sabihin natin. O kung talagang seryoso ang ating Pangulo dyan sa peace talk na yan, wala po tayong magagawa. Pero sabi nga ng sabi ng nag-comment, mga karibin natin, na may magagawa tayo, mga karibin natin, kasi hiniram lang naman nilang yung posisyon na yan sa taong bayan, di ba? Tayo pa rin ang mas makapangyarihan dito sa Pilipinas kasi democratic country tayo eh. Opinion. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Walang natitinag dito, no? Yung journey ko with the NTF-ELCAC na I just share personally, no, nung nagsimula ang NTF-ELCAC, wala naman, pareho kung ano yung sinasabi namin dito, pareho lang talaga, no? Yung sinasabi ni Eric, yung ini-expose niya, ganyan, no? Pareho naman eh. Pero noon, nagsimula kami, konti lang yung nakikinig sa amin. Yes. Konting-konti. So, until talaga nung head kasi ako ng comms noon, so naisip ko, kailangan, parang sayang kasi may directive si PRRD sa amin noon na pagbaba niya, kailangan tapos na ito, yung armed component, no? So, naisip ko na kailangan makipag-away talaga ako dyan sa Kamatayan Block. No? Dapat sabihin ko na ang Kamatayan Block ay CPP, NPA, NDF na at that time was Pito sila. Pito, tsaka walang nagsasabi noon, masyadong takot ang tao noon. No, so sa madaling salita, so ginawa ko, tapos kasi alam ko na yung media attention na yan, mahalaga kasi sinasabi namin pero wala naman nakikinig. Eh di paano masasalba ang Pilipino? Paano yung mga nanay hindi nila naririnig, di ba? So kailangan talaga dito sa atin, no, kahit sa inyo, Yes. dapat talaga hindi kayo natatakot, no. Kaya dito walang natitinag dito kasi nakikita namin yung hawak namin na armas ay katotohanan. So pag ginawa nila sa amin yan, no, katulad nung ginawa ng Kongreso, ng CPP, no, yung pagsarado-sarado ng pag-suspend, lahat ito ay machinations ng CPP, NPA, NDF. Talo talaga sila kasi mas lumalakas ang media attention at parang hindi na talaga natututo ito mga ito. So maraming salamat at hindi sila natututo. So ito pa nga, mga karibin natin, dito sa peace talk po na gagawin, mga karibin natin, isa po sa kondisyon doon ay tanggalin po ang NTF-ELCAC, mga karibin natin. Wala na pong ELCAC, mga karibyo. Pinatatanggal po ng kaliwa. Isa po yun sa kanilang kondisyon para magkaroon ng peace talk. Biruin mo, mga karibin natin. Imbis po na gobyerno po ang magsasaad ng mga kondisyon, di ba? Nasusundin nila. Para tuloy gusto pa nilang ma-under, di ba? Yung gobyerno natin at sila ang masunod. Ba? At saka ito pa, mga karibin natin, kung yan ang gagawin nila, parang di ba? Sabi nga kanya ni Doc Loren, mga karibin natin, ito po yung nagmumulat, no? Sa ating mga kababayan. Nalalaman po nila. Malamang ikaw na nanonood ngayon, mga karibin natin, dati wala kang alam patungkol po dito sa mga kaliwang ito. Diba? Dahil po dito sa laban kasama ang bayan, mga karibin natin, marami po tayong natututunan. Diba?
kung ganyan po ang gusto nilang tanggalin itong mga programang tulad nito, mga karibin natin, parang gusto nilang piringan, no? At maging bingi, gusto nang gawing bingi, no? Ang ating tayong lahat na mga Pilipino, mga karibin natin. No, ang gusto nila tayong maging bulag at bingi. Sa mga ginagawa ng mga kaliwa, mga karibin natin. Kasi ito lang yung mga programa, isipin nyo, mga karibin natin, may mga mainstream media. Naglalabas ba sila ng mga ganitong information? Di ba hindi? Dito lang natin yan maririnig, mga karibin natin, kina Ka Eric at Doc Lorraine. So talagang matindi po talaga yung ano natin ngayon, no? Gobernohan. Marami nga pong nag-comment, mga karibin natin eh. Sabi nila, nasayang po yung pinagpaguran ni dating Pangulong Duterte, no? Kasi ngayon po nagkalat na naman po yung mga loko-loko, mga karibin natin, di ba? Nagkalat na po na naman yung mga marami na naman pong krimen, yan ang nagaganap, mga karibin natin. Ibig sabihin, tama po yung nag-comment, sabi niya, nasayang po, no? Masasayang lang ang pinaghirapan ni Pangulong Duterte na war on drugs, di ba? At mas marami tayong nagkaka-connection at nagkakapit-bisig tayo at mas maraming namumulat. So, ang goal dito talaga ay mas marami kayong sumali kasi talaga kayo ang puwersa talaga sa laban na ito. Pumunta kami sa Senado, Grabe iisang media lang ang nagbigay ng total focus and nag-sustain ng coverage. Hindi ko alam na kay Pastor Kibuloy connected ang ganitong media na may spiritual program pala siya dito. At anong binabanggit ko? SMNI nakita ko. So nagtanong ako kay Ma'am Loring, ano yung SMNI, ma'am? Sabi, hindi ko rin alam. Pero parang CNN din ang design ng kanilang logo, pero baka bagong media. So nagtaka kami sapagkat all throughout the hearing for 6 hours, hindi sila umalis. Tapos nag-i-interview. At hinahanap pa kami kahit tapos ng hearing. At gumawa pa ng documentary. Habang dinededma tayo habang ng dinidedma tayo ng mainstream media. GMA, ng iba pa. And then, ng iba pang media. And then, after several weeks, tinawagan kami, ako, si Ma'am Lorraine, tinawagan kami na magbubuo ng isang documentary ng pangalan ay Evils of Communism. Kailangan may magsalita. Yes. It was a turning point and crossroad sa ating bansa at ang binabanggit ni Ma'am Lorraine during that time, kailangan ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict ng media support at information support. Sino yung naggawa ng docu na yan, Eric? Ang gumawa ng documentary, mga bata. SMNI. Hindi namin alam sinong mga reporter na to. Kasi hindi sila kilala. Sina Jade Calabroso, sina Ina, sina MJ, dito yung sa SME, sina Hana. Nagulat kami, sino mga ito? Yeah. Bakit ang lalim ng kanilang motivation na gumawa ng istorya? Genuine. Yun. At si Ma'am Lorraine, 2 months after, kinontak na kami. At sabi ni Ma'am Lorraine, Eric, mayroong magbibigay sa atin ng program. Sila Pastor Kibuloy. At wala pang title, binubuo pa lang. Pala yung nangyari. No? So, na-touch yung buhay namin dito at nagsanib puwersa kami. No? Kaya nagulat ako doon sa tanong ni Congressman Tambunting. Nung tinanong niya ako sa Kongreso, why do you care so much about this? About this fight to end the CPP, NPA, NDF? Yun yung tanong niya sa akin. Na gusto kong tanungin siya, why don't you? Why are you asking that question? It's so silly. It's such a silly question. So yan, mga karibin natin dyan pala, yan ako, isang congressman, no? Mga karibin natin na Congressman Tambunting nagtatanong kay Doc Lorraine kung bakit, di ba? Porsigido po si Doc Lorraine Badoy na tapusin itong mga kaliwa, mga karibin natin. Hindi niya ba naisip na sagutin yung sarili niyang tanong, mga karibin natin? Isipin mo, si Doc Lorraine Badoy, mga karibin natin, hindi nga yan politiko eh. At walang pakialam yan sa ating bansa kung baga ano lang, di ba? In terms of responsibility, di ba? Pero itong politiko, mga karibin natin, nagtatanong patuloy. Bakit? Ito lang, tanungin kita ngayon, di ba? For example lang, ikaw naman yung tanungin ko. Bakit mo natanong yan, sir? Bakit mo natanong yan?
May protektahan ka ba dyan? Kaya natanong mo yan? Diba? Igigil na gigil mga karibin ang gigigil eh. Diba? Parang mas bagay itanong yan sa iyo kasi ikaw yung opisyal ng ating gobyerno. Diba? Bakit sa inyo ba, sa lugar nyo, Congressman Tambunting, wala bang ganyang ano? Wala bang kaliwa? At hindi mo alam kung bakit talaga natin gustong tapusin itong mga kaliwa, diba? Naloko na. Kung ganito lahat ng politiko sa ating bansa, mga karibin natin, aba, dapat lang pong, sabi nga po ng iba, sabi ng mga karibin natin, shutdown na yan. Oh. Kung katulad ni Congressman Tambunting ang nagtatanong ng ganyan na bakit ba ganyan na lang yung eagerness mo, di ba? Na tapusin itong mga kaliwa. O, dapat nang i-shutdown ang ating kongreso, mga karibin natin. No? Bakit mo namang itatanong yan? Mismong ikaw, mga siya. Diba? Dapat alam niya na yan kung bakit kailangan tapusin yan. Aba, wala ka bang anak? Ha? Wala bang mga... Ay, nako. Well, anyway, mga karibin natin, ano man po ang inyong reaksyon patungkol po dito, no? O, talagang na-shock po ang kongreso, mga karibin natin. Kasi, di ba? Doon pa lang sa pagtatanong nila. Hindi pala nila alam kung bakit gustong tapusin ni Ka Eric at Doc Lorraine Badoy itong mga kaliwa ng Duterte administration, mga karibin natin, dati, no? Itong mga kaliwa, hindi nila alam. Aba, natutulog. Yata kayo sa pansitan, mga karibin natin. Gaya nga po ng sabi ko, kung ganyan ang mga politiko dito, shutdown na lang po ang kongreso. Well, anyway, mga karibin natin, lahat naman po tayo may kanya-kanyang opinion. Yan Comment lang po sa baba para tisalan po ng ating mga kababayan ang inyo pong nararamdaman patungkol po dito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video at huwag din pong kalimutan mag-subscribe kay Kabayan News PH. Yan. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po.